Okay, situation. A 12 mm thick plate acting as a bracket is joined to a structural T-column through fillet welds, welded on each side. Allowable shear stress of the weld is 124 megapascal. First, calculate the required length on each weld if E is equal to 0 and P is equal to 85 kilonewtons and weld thickness is 6 millimeters. Okay? Pinapahanap lang yung required length. So, bali pinapahanap itong length na to. Okay? So, again, ang idea lang naman ng analysis ng weld, lalo na kung direct shear, is galing lang sa strength of materials, force over area lang. So, yun nga lang. So, di ba, stress is equal to force over area. So, it turns out that force is equal to stress times area. So, dito ang mangyayari lang, yung force na to is yung magiging force sa weld. Tawagin natin R. Tapos itong stress na to is yung allowable stress sa weld, FVW. Tapos itong area na to is yung effective area ng weld. Ang idea po, kapag ka-weld, halimbawa, ito yung kinonekta natin na member. Kunyari ko connect mo itong nakatayo dito sa nakahiga. So maglalagay ka dito ng weld, exaggerate ko na lang. Maglalagay ka ng weld dyan. Okay? So kapag nakatingin ka sa front view, parang ganito makikita mo. Yan. So ito yung weld. No? In-exaggerate ko lang. So kadalasan, ang meron tayo thickness ng weld. Ito. Okay, weld thickness. Okay? So, alin yung area dyan? Yun bang thickness? No? Hindi po. Ang area na i-consider itong naka-incline. So, tawag natin dyan ay length of throat. Okay? So, tawagin natin na A. So, yung length of throat na is perpendicular dun sa curved surface. No? Or 45 degrees yung inclination niya dito. Okay? Kaya kapag kinonsider mo itong triangle na to, palakihin ko lang yan. Kung makikita mo dyan. Okay? So, ito yung throat. Ito yung thickness. Kasi ito, 45 degrees. Okay? Kaya yung length ng throat, kapag kinuha mo, pag nag-trigo function ka, no, you can use either sine or cosine. In this case, cosine na lang. So, cosine ng 45 ay equal sa adjacent over hypotenuse. So, therefore, yung A natin ay T times cosine of 45. Ngayon, pag kinumpute mo yung cosine ng 45, yan ay square root of 2 over 2 or 0.707. So, 0.707 of T. Okay? Bali, ang nangyayari kasi pagka masisira itong weld, ganito siya masisira. Ganyan. So, masisira siya sa plane na to. Okay, so yung plane na yon, pakita ko lang dito, yung plane na yun, ganito ang itsura, naka-incline yun. Na kung saan, ito yung length ng throat. Tapos ito naman, ito yung length ng weld L. Kaya yung area na to is length ng throat times L. Okay? Kasi yun yung parang effective area niya once na masira siya. Na kapag halimbawa nag-apply ka ng force papunta dito, tsaka ayun, papunta doon. So masisira siya dun sa cross-section na yun, no? Kaya yung area na yun is A times L. Pero ano yung A? So yung A ay 0.707 of T. Kaya kung makikita nyo sa iba, ang formula natin dito is 0.707 FVW T times L. Kaya inaakala nung iba, itong 0.707 is parang reduction factor nung allowable stress. Which is not. Kasi itong 0.0707 na yan, ang kasama talaga niyan, dito yan sa thickness kasama. Sila talaga yung magkasama. Nag-rearrange lang kaya nagmukha tuloy na parang reduction factor yung 0.707 na yun. Okay? But anyway, so bali, to calculate the required length, no? So gawin lang natin, bali, dahil yung eccentricity ay 0 for this problem, tas yung P ay 85, so bali walang effect ng bending or ng torsion.
So therefore, we can say that dapat yung total force nitong dalawang weld na to, okay, ay equal dun sa P. So bali may R ito, may R ito. Okay, so ibig sabihin, P is equal to 2R. But what is R? No? So ito 85. Okay, what is R? So ang R natin ay 0.707 FVW, that is 124. 124 thickness. Yun yung tinatanong, ay hindi, given 6, no? Yun yung thickness 6. So tinatanong pala ay yung L. Okay, so therefore yung L na kailangan would be, so o nga pala, naka-megapascal kasi to, so kailangan naka-Newton lang ito. So we have 85 over 2 times 0.707 times 124 times 6. So the required length is 4.28, 28. Sorry. Naano ko pala to. 2 times, ayan. 2 times 0.707, ano? Ayan. So it should be 80.70 or 80.8 mm. Okay, so we can round that up to 81 millimeters. Number 2, calculate the critical weld reaction if E is 200 millimeters, L is 300, and then P is 85, weld thickness is 6. So pinapahanap yung critical weld reaction in Newton per millimeter. So kadalasan po talaga yung weld ay ginagawa nating Newton per millimeter, lalo na kapag mayroong presence ng eccentricity. Okay, so ibig sabihin parang ina-analyze lang natin ano yung part ng weld na pinaka nai-stress. So kapag kasi meron tayong applied force. May applied force na yan. Again, magkakos siya ng direct shear dito. So magkakos siya ng direct shear. Ayan, yung direct shear. So, tawagin ko na lang siguro ito na RY. Okay, yung unit, ano yan, unit shear force acting on the weld. So yung RY, they can be calculated as yung in-apply mo na P, divide mo lang ng total L. Okay, kung ano yung total L. So in this case, we have 85. Gawin natin Newton over yung total L. So yung total L natin guys, dalawa yan. Dalawang L. Bali, yung L kasi natin is 300 for this problem. So dalawang L kasi magkabilaan sila. So therefore, it's going to be 2 times 300. And that's gonna give us 600. No? So that's gonna give us 141.67 Newton per millimeter. Okay? But that's not yet the answer because this right here is only the direct shear effect. So that is the weld shear stress kapag or shear force kapag yung E mo ay 0. Pero take note, yung E natin ay merong value 200 daw. So dahil merong value, ang mangyayari magkakaroon ito ng bending effect. 'Di ba? Magkakaroon ng moment. At sa moment na 'yan, magkakaroon tayo dito sa ibabaw ng uh, tawag dito tension, no? Tensile force. Parang ganyan, no? Okay, tapos dito naman magkakaroon ka ng compression. Pero yung compression side, hindi mo natin kailangan intindihin yun, no? Hindi natin pa kailangan intindihin. Dahil kapag kasi weld or connector, hindi natin sila dine-design for compression. They are only there to prevent the two bodies or plates or any material to separate. Kaya ang consider lang natin na reaction nila is tension. So ibig sabihin, itong part na to, ito mismo yung point sa weld na pinaka nai-stress. Dahil meron tayo diyang pinakamalaking tensile force. So tawagin naman natin ito na Rx.
So, paano computein yung Rx? So, gagamitan lang natin yan ng MC over I. Bali, ano siya, unit tensile force on the weld. Okay, bali, yung maximum na, yung pinakamalaki. So, Rx. And that can be calculated as parang MC over I. Okay? So, kasi ano siya eh, yung weld na nakatayo, di ba, ito yung plate. Yan yung plate. Okay? Tapos nakadikit dito. So, meron tayong weld dito. Exaggerate ko lang para magmukhang rectangle. Mas meron ka ring weld dito sa kabila. So, parang lumalabas kasi yung weld na yun yung magkokontra sa bending moment na to. Okay? Which is equal to P times eccentricity. So, lagyan ko na ng value ha. Yung P natin, 85. Tapos yung E natin, 200. So, 85 times 0.2 para maging kilonewton meter. So, that gives us 17. So, yung shaded region na to, ito yung area na kontra dyan sa force na yan. No? Sa moment para na yan. So, that's why MC over I. So, yung neutral axis na to, nasa gitna. Ito. Okay? So, ibig sabihin, yung C natin, ito. Okay? Which is L over 2. Which is, ano ba ang L? Di ba ang sabi sa problem sa number 2, ang L daw 300. So, 150. No, 150. So, yun yung C natin. Tapos, ang sunod na tanong ay, ano yung I? No? Ano yung I? Bali dito, kapag hinarap ko, no, haharapin ko yung weld section. Ito yung weld sa kaliwa, ito yung weld sa kanan. Ang ginagawa dito is, kinukuha yung inertia in terms of 1 millimeter thickness. So, kino-consider na ito 1 mm. Pati ito. Okay? Tapos ito yung length na 300. Kaya kapag magko-compute tayo ng moment of inertia, bali ano lang siya, 1 L cube over 12 or L cube over 12. Okay? Tapos times 2 kasi dalawa sila. No? So therefore, our Rx would be 17 kilonewton meter. Gawin nating Newton millimeter. Yung C natin ay 150. Tapos yung I natin is L cube, which is 300 cube over 12. Tapos times 2 kasi dalawa sila. Okay? And that will give us our Rx. And that gives us 566.67 Newton per millimeter. Okay? Now, how do we calculate the total? Now, so ang total is yung resultant itong dalawa. Sa point na to, di ba sa point na yan, meron kang Rx, tas meron ka ring Ry. So, bali yung resultant nila, ito yun. Ayan yung total R. So, yun yung maximum na critical weld reaction. Okay? So, therefore, yung critical weld reaction R is just the resultant. And ano isa? 141.67. So that gives us 584.11 Newton per millimeter. So for number 2, answer is letter B. Okay? Number 3, calculate the minimum required weld thickness if E is 250, L is 350, and P is 85. So bali, dito ulitin lang natin yung ginawa natin kasi meron ulit eccentricity. Pero isosolve natin yung thickness, yung T. Okay? So bali for number 3, okay, again, kunin natin yung RY. So drawing ko na lang dito ha.
Ito yung weld. Side view to. Okay, so kunin natin yung RY. So yung RY natin ay ano lang yan. Yung in-apply na force, divide mo lang ng L. In this case, yung L nga pala na binigay ay 350 na. Okay, so 350. So our RY would be 85,000 over 350. So that gives us 242.86 Newton per millimeter. Tapos yung Rx natin, MC over I. So P times E times 10 to the 6. Tapos yung C natin, kalahati ng 350 over I. Yung I natin ay L cube over 12 pa rin. So, 350 cube over 12 times 2. Dalawa kasi yan, no? Magkabilaan. So, yung Rx natin would be 520.41. Okay, and again, yung R natin is yung resultant lang nito. So, 574.29. Okay, tapos paano ko ba solve yung thickness? So, bali yung R, equate natin sa 0.707 FVW T, no? So, dapat may L dito. Kaya lang, ito kasi naka-ano siya naka-unit force, no? Dahil ito ay naka-unit force. Okay, equivalent na yan sa R over L. Bali, ito na yan. R over L talaga siya. Kasi Newton per mm siya. Kaya itong L na to, parang mawawala na siya, no? Okay, kaya mangyayari, this is already, parang yung R over L natin ay equal sa 0.707 FVW times T. Kaya ito yung 574.29. So ito na yon, no? Okay, kasi naka-Newton per mm na to equals 0.707 FVW is 1, alam niyo FVW natin? 124, no? 124 times thickness. And from here, we can solve for the thickness of the weld. So, over 0.707 times 124. And that gives us 6.55 mm. So, from the choices, okay, whole number yung mga nasa choices. So, of course, we will use the next higher value. Ra-round up natin, syempre, to be safe. So, that's why our answer would be 7 millimeters. And that's how we solve this problem.